Every single night it hurts. Why you act like it's a holiday? When you are ready for home, okay? Every single night it hurts. Why you act like it's a holiday? When you are ready for home, okay? You quit running them fireworks. Every single night it hurts. Why you act like it's a holiday? When you are ready for home, okay? You quit running them. Quit running them. Quit running them. Single night it hurts. Why you act like it's a holiday? When you are ready for home, okay? Quit lighting them fireworks. Every single night it hurts. Why you act like it's a holiday? When we are ready for home, okay? Quit lighting them fireworks. Every single night it hurts. Why you act like it's a holiday? When we are ready for home, okay? Quit lighting them fireworks. Every single night it hurts. Why you act like it's a holiday? When we are ready for home, okay? Quit lighting them fireworks. Every single night it hurts. A101 Broadcast. Time check, it's already 2:10 in the afternoon here in Old Salmiya, Kuwait. And you are tuning in A Diaries with DJ Iya here in A101 Broadcast, ang inyong tahanan sa gitnang silangan. Pag-angat ng haring araw, kayo ang unang hanap. Sabik sa kwentuhan para sa iba't ibang pangarap. Ang balitang naiulat puno ng kabuluhan. Para sa Pilipinong gitnang silangan ng tahanan. Mga tawanan nakakalimot ng problema. Mga usapang iba't iba pa rin ang tema. Kapit palagi ang saya, sumaya at sasaya ka. Mapapasaya ka sa tutugan na dala-dala. Ang A101, subok ka dito. Ang A101, wala kang talo. A101, ang iyong kaibigan. Di ka iiwanan, laging maaasahan. Tayong lahat saan man sulok ng mundo. Barkada o pamilya, turing namin sa inyo. 101, 101, 101, 101, 101, 101, forever one ka dito. Yan, welcome mga ka-aimers. All I see is a raging battle.
welcome dito sa A Diaries with DJ Ian. Or for the color of a man's Kamusta naman ang araw natin mga ka-amers? Mega shout out sa lahat ng mga viewers natin for today. And nandyan si Jonelle ni Pamaseno Sibuyan, si Cathy Pixon, and of course, nandyan din si Doraemon 17 at si Lidjan. All I see is a raging battle in the street. Ngayon ay March 7, 2024. Sobrang bilis ng panahon. Nung nakarang araw lang, New Year pa lang. Then, nag-Valentine's Day. Then, ngayon, March na. All I see. Sobrang bilis at hindi natin namamalayan yung mga oras, mga Things are going out of control. Yan, pa-shout out sa lahat ng mga nanonood ngayon. And nandyan din si Kuya Larry. Hi, Kuya Larry. Magandang araw sa'yo. Eventually all things fall apart. Yan, kamusta ang araw natin mga ka-amers? Malapit na ang Ramadan. Magsisimula na ang Ramadan dito sa Middle East. Things are going out of control. Ilang tulog na lang at panigurado. All I see is a raging battle. Mag-uumpisa na yung mga ka-amers natin na nagtatrabaho sa bahay. This is wrong. Or for the color. Kamusta naman kaya sila? Lalong-lalo na si Rachel Reyes at si Lady Jean Inan Infante. Maraming masaya ngayong Ramadan, of course. Things are going out of control. And hi sa lahat ng mga nandito sa live natin. Of course, pa-share po ng ating live, guys. Nandito rin pinakamaganda kong tita na si Gina Di Justo. And of course, nandito rin si DJ Tour. Eventually all things fall apart. Yan, hi sa lahat ng mga taga-Numancia, Aklan. And of course, sa lahat ng mga taga-Linabuan, Banga, Aklan. Things are going out Siyempre, of especially sa papa ko na si Ronito Rebaño at kay Geraldine Rebaño, sa lahat ng mga kapatid ko. At siyempre, sa anak ko, si Ace at si Vince Aaron. Or for the color of a man's skin. Pa-share ng ating live, guys, para marami pang, maraming makaninig ng ating ikukwento later. At sigurado akong maraming makaka-relate din. And for sure, marami talagang maluluha. At alam mo yun, maiisip mo rin mamaya sa mapapakinggan natin, maiisip mo rin yung mga nakaraan mo. Siyempre, lahat naman tayo may kanya-kanyang nakaraan. May mga nakaraan na kailangan ng kalimutan. May mga nakaraan naman na kailangan nating alalahanin. Merong mga nakaraan na dapat ilibing na daw sa limon. Siguro yun yung mga nakaraan na masakit. Yung mga hanggang ngayon na pag naiisip mo, nasasaktan ka pa din. Pero kumbaga, yung mga nakaraan na yun, nangyari yun para maging strong ka sa kasalukuyan. Kumbaga, binibuild ka lang noon para naman maging strong ka pagdating na sa hinaharap. Things are going out of control. All I see is a raging battle. Hi dyan kay Jess sa Kimpan na ngayon ay natutulog. Hi, magandang araw at kay Jomel Kimpan, of course. Ay, Saldanya pala. Kay Jomel
Saldana at kay Jessa Saldana and kay Bok. Yan, summer na ngayon kasi kahit dito sa loob talagang init na. Hot na ako. Ano ba yan? Kahit may AC, hot pa din. So, mahirap na ngayong maglabas-labas mga ka-amers, lalo na mga kababayan ko dito sa Kuwait. Nagsisimula na po ang summer. So, kailangan magdala kayo ng mga water. Ayan. Water. Kasi baka matuyuan kayo. Oh my God. Hi sa mga assistant ko for today. Kay Kuya Basha and of course kay Doraemon. And wala akong mahugot na assistant. Pero nandito naman si Kuya and of course ang buong team. Maraming salamat. Hi po kay Madam Rosinan and of course kay DJ Tour, kay DJ Joy, kay Miss M at kay Jonelle. Magandang araw and of course kay Zina Rose. And pa-share ng ating live guys. Magandang araw. Hi po kay Ren Pogs, Jamie Siguritan. Ayan, hello from Hong Kong and best regards to Ma'am Rose and Miss M. Hi po, ingat po kayo dyan sa Hong Kong. And andyan din po si Vanessa Fabia. Magandang araw, Vanessa. And kay Jomel, andyan na. Pa-share ng ating live, guys. And pa-share nyo naman para maraming maka-relate sa ating story for today. Kasi naman, etong story na to is about sa the past. The past, ika nga. Mga, yung past na siguro, mga 20 years ago, 30 years ago, kahit naman na kahapon yan, past pa rin yan diba? So, may mga time kasi na yung past mo na yon masaya, may past na nakakahiya, nakakalungkot. Lahat naman na pagdaanan natin yung mga ganyang emosyon, yung mga nakaraan, syempre. Lalo na nung mga bata ka, syempre, di ba? Yung mga bata ka pa, yung nagtatakbo ka dyan sa labas, tapos wala kang short, wala kang damit. Di ba yung mga nakaraan ay nasabi ng mga, pag lumaki ka na, sasabihan ka ng mga pinsan mo, kaya kung sino dyan, dati, nagtatakbo ka sa kalsada, wala ka pang pantalon na. Ngayon, malaking-malaki ka na. Diba? Maraming kind of past. Ayan, marami. Meron naman mga nakaraan na mga nakakahiya. Mga nakaraan na mga bata pa kayo, nag-aagawan kayo ng kung ano-ano, tapos umiyak ka, diba? So, yun yung mga nakaraan na, nakaraan daw, pag umiyak ka noon, ngayon, pag maalala mo, tatawa ka na lang. Yeah, yun ang sabi nila. Hi po sa lahat ng mga Dihusto family. Ayan. Galing yan kay Gina Dihusto. Magandang araw sa lahat ng mga Dihusto family. Sa lahat ng sulok ng mundo. Yan. Sa lahat ng mga nanunood natin. Ano ba yan? Sa lahat ng mga nanunood sa atin ngayon, magandang araw po at gabi. Saang sulok ka man ng mundo ngayon? Sa mga, at binabati ko pala. Yan. Munti ko nang makalimutan. Binabati ko ng happy birthday ang best friend ko na si Muray. Ayan, si Muray. Si Lady Jean, ay hindi. Kasi naman, parang magkapangalan lang
lang sila ni Lady Jean tsaka ni Moray. Iba pala ang pangalan ni Moray. Jeneline pala siya. Ayan. So, happy birthday. Hanapin natin yung kantang happy birthday. Yes. So, lagi kong nawawala yon, hindi ko makita-kita. Ano ba yan? Malabo na yung mata ko. Talagang nawala na siya dito. Ano ba yan? Hindi ko na makita. So, eto na lang. Kakantahan na lang kita. Eto meron na pala dito. Happy birthday kay... Happy birthday kay Moray. Moray kasi yung kilala namin sa kanya. Ay, iba yata yun. Nawawala na yung music na happy birthday. Eto na lang, kakantahan na lang kita kasi alam ko namang may golden voice ako. So, kakantahan ko na lang si Moray ng happy birthday. So, ito na yun Ayan, so to you, kay Jeneline, or aka Moray, happy birthday. So, ito yung kanta ko sa'yo. Happy birthday to you. Okay na ba yun? Ang hirap kantahin nun Yan, happy birthday sa'yo kay Moray na nasa Hong Kong ngayon. Good health lagi at mag-pray ka lagi. Yung mga pagsubok nandyan lang lagi yan. So, lagi kang mag-pray. Kasi lahat ng mga pagsubok, siguradong mawawala din yan. Siguradong malalampasan mo din yan. So, sa lahat na nagbe-birthday ngayon, happy birthday! Yan, at huwag kayong mawala ng pag-asa kung akala nyo walang katapusan niyang pinagdadaanan nyo ngayon. Mawawala rin. Tandaan nyo, there's a rainbow after the storm. Sabi nga. Storm or rain? There's a rainbow after the rain, diba? Basta yun na yun. There's a rainbow after nung bagyo or ulan man yan. Kahit ano. Yeah, so yun nga, may mga nakaraan tayo na minsan, nung dati, masaya kayo. Halimbawa, naglalaro kayo noon, masaya kayo. Pag ngayon naman, isipin nyo ngayon, iiyak na kayo. Diba? Kasi, yun yung mga nakaraan na masaya at hindi mo na maibabalik pa. May mga nakaraan naman na parang gusto mo nang kalimutan kasi nasaktan ka nun, nag-iiyak ka nun. Ngayon naman, pag naalala mo yan, tawang-tawa ka na lang din. Diba? Ganun talaga Pero may mga nakaraan na kahit anong, alam mo yun, kahit anong gawin mo, hindi mo talaga makakalimutan. Ano ba yung mga nakaraan nyo, mga ka-aimers? Paki-comment dyan, yung mga hindi nyo makakalimutan ng mga nakaraan. Mga nakakahiyaman yan, nakakatakot, or, kumbaga, ano pa bang mga nakaraan? Lahat ng nakaraan, paki-comment dyan kung anong mga nakaraan nyo. Ako, mga nakaraan ko na hindi ko makakalimutan, ano ba? Mga nakakatawa. Marami kasi. Pero alam mo yun, pag iniisip mo yung mga panahon na yun na tawang-tawa ka, ngayon, maluluha ka na kasi talaga Kasi alam mo yun yung mga time na masaya ka, wala kang iniisip. Ngayon, gusto mo na lang bumalik sa nakaraan na yun. Diba? Lalo na kung marami kang mga pinagdadaanan, marami kang mga nasasalubong na mga due date. So, parang gusto mo
mong bumalik sa panahon na wala pang due date. Nahingi ka na lang ng hingi sa parents mo. Ngayon, pagdating ng sahod mo, marami nang nakapila na bayarin. Andyan yung internet. May mga utang ka pa. Mga utang na kailangan mong bayaran, ha? Mahirap kasi yung iba nangungutang lang. Alam mo yon? Yan pa pala, mga nakaraan na utang. Ayan. Yung iba kinakalimutan yan. Noong una, nung nangutang, talagang, alam mo yon, sobrang bait. Pero nung sinisingil na, abay nakalimot na may utang pala siya. So, yun yung nakaraan din nila na minsan kinakalimutan nila na may utang sila. Maraming ganyan kasi. Pero anong gagawin natin? Nakadepende yan sa tao kung makakalimutan nga nila. Kasi, depende yan. Depende yan sa'yo. Depende sa'yo kung gusto mong kalimutan yung mga utang mo. Pero syempre, kawawa naman yung mga inutangan mo, di ba? Kumbaga, alam mo yung pangangailangan din nila yon, kaso mas inuna ka nila dahil nga, kailangan mo yan. Tapos, bigla mo na lang kakalimutan na may utang ka. Oh my God! Yeah. And then, nung nakaraang araw lang din yun, the past din yun nabigla na lang nag-shutdown yung Facebook. Maraming nepraning. Hi po kay Jessie Di Guzman Kaasi. Hi pare, kamusta ka na dyan? Ano na bang balita sa atin ngayon? Yeah, di ba nag-shutdown? Nag-shutdown ang Facebook. At marami ang napraning. Alam mo yung kakilala ko. Kasi busy ako sa trabaho. Bigla siyang lumapit sa akin. Sabi niya, pahiram ng cellphone mo. Sabi ko, bakit? May titingnan lang ako. So yun nga, tiningnan niyo yung Facebook ko. Biglang nag-log out. Tapos sabi ko, bakit nag-log out to? Ganun, di ba? Automatic na nag-log out. Just kahit anong login ko, hindi ako maka-login dahil ayaw niyang tanggapin yung password. So, inayaan ko na lang. Sabi ko, baka mamaya maging okay na yan. Pero eto siya, ang ginawa niya, talagang, alam mo, huminto na siya sa trabaho niya. Talagang pinagtuunan niya ng pansin tong Facebook na to. Kasi nga, nakalimutan na daw niya yung email. Pati yung number, wala na daw siyang alam. Pati password niya, hindi niya alam. So yun, iyak na siya ng iyak. Paano daw yung Facebook niya? Sabi ko, ang OA mo naman. Facebook lang yan. Sabi niya, nandun na lahat ng contact ko. Paano na yan? So, siguro sa ilang oras, gabi yung dumating dito. Siguro mga 8 in the evening dito or 7, gano'n. So, sa buong oras na yon hanggang mag-out kami, ang ginawa niya, talagang Facebook lang ang ginawa niya. Kung paano niya ma-recover yung password, yung email. Kasi nga, wala na daw siyang, copy ng kahit ano. So, kaming mga kasama niya, tawa kami ng tawa kasi siya nasa sulok at nagmamaktol kung paano ibabalik yung Facebook. Hanggang sa pag-uwi namin, yun pa rin ang pinoproblema niya. So, I hope na maging okay na yung Facebook niya kasi kahapon hindi kami nagkita. Bukas magkikita kami. Titingnan ko kung okay na yung Facebook niya. Talagang maraming napapraning pag yung Facebook mawala. Nga naman, sa Facebook din kasi may memories.
Diba? May mga memories sa Facebook na after 1 year, nakikita mo. After 2 years, bumabalik ulit. So, doon mo lang maalala na, ay, nagawa ko na pala to. Ay, ganun pala, magkasama kami dati. Ngayon, wala na. Hi po kay Ninang Inday Tases. Magandang araw. And hi sa lahat ng mga pamangkin at apo ni Tita Gina na nandun daw sa bahay nila ngayon na sina Ryan Di Justo, Jennifer Di Justo, Leopard Base, and Leonard Di Justo Base. At sa lahat ng Di Justo family. Yeah, okay. Hi sa lahat ng mga Di Justo family. Jennifer, parang kabatch ko yan si Jennifer dati. Hi po Ninang Inday Tases. Magandang gabi dyan sa inyo. Kamusta na po kayo? Kamusta po si Nino? Yan, si Ninang Inday, marami tong mga nakaraan. I know. Yeah, so, hindi mo naman kasi mabubuo yung present kung wala naman talagang past. Diba? Pero may mga past sometimes na, kumbaga, may mga past na nagbabalikan. Oh my God. Yung may second chance, diba? Yung nagkaroon na sila ng past, then in the present, magkikita sila ulit. May mga ganong past. Pero may mga past na talagang past is past na. So, pili ka na lang doon kung anong gusto mong past. Yung past na may second chance or past is past. Meron din naman akong kakilala na past is past na nga daw. Yun. Yeah, batch ko sa NBC yan si Jennifer Di Justo. Yeah, so yun nga, past is past na nga daw. Ngayon, nung nagkaroon na siya ng relasyon, syempre, hindi mo naman pwedeng ikumpara yung relationship mo ngayon sa relationship nung yung boyfriend mo ngayon sa ex niya, di ba? So, meron akong kakilala na compare sa past nung boyfriend niya. Na kaya lagi silang nag-aaway dahil doon. Kasi kesyo, bakit yung past mo ganito? Ba't yung past mo ganyan? Ba't ako hindi ganyan? O, diba? So, lagi silang nag-aaway dahil sabi nga nung lalaki, past is past. Eh, kaso itong babae, hindi makapag-move on. Lagi parang inuungkat yung past ng boyfriend niya. Yeah, yun yung mga past is past na. Hindi mo na kailangang ungkatin pa yun kasi past na nga yun eh. Nakilala niya before ka pa. Okay, kung nakikinig ka man ngayon, eto yung gusto kong sabihin sa'yo at sinasabi ko sa'yo palagi. Past is past. All I see. Kumbaga, iba yung kasalukuyan sa nakaraan. Iba yung nararamdaman niya ngayon sa naramdaman niya noon. So, dapat, huwag ka nang maingit sa past niya. Okay, so sa lahat ng may mga karelasyon ngayon, tandaan nyo ha, past is past. Kung wala ka namang nakikita na nakikipag-communicate ba yung boyfriend mo sa ex niya, so bakit ka pa, diba? Bakit mo pa kino-compare lagi yung sarili mo sa ex niya? Magkaiba kayo, alam mo yun. Kasi nga, kung mahal niya pa yung ex niya, eh sana wala kayo ngayon. Pero dahil hindi na niya mahal yun at wala na silang chance, kaya naging kayo. Pero ibang usapan pag yung karelasyon mo eh nakikipag-connect pa sa ex niya. Siguro okay lang na makipag-friends pero hindi to the point na parang nagko-comfort sila sa isa't isa. Ibang-iba na yung mga ganong sitwasyon. Pero kung wala ka naman nakikitang motibo, bakit kailangan mo i-compare yung sarili mo sa past, diba? Ibig sabihin lang nun, insecure
superior ka sa kanya. Right versus Kung wrong. matanggap-tanggap siguro, mas maganda yung ex niya. Mas pogi yung ex niya. Ikaw, tsaka ka siguro. Eventually, all things fall apart. Char lang yan Sa friend ko lang yan Kasi yung friend ko lagi nagsasabi sa akin bakit ganito? Bakit yung ex niya ganyan? Ba't ako hindi? Hello? Kaya sinasabi ko sa kanya na huwag mong ikumpara yung ex niya sa'yo. Mas maganda All ka. I see is a raging battle in Iba yung love story nila. Iba rin yung love story. right versus wrong. Of all the color of a man's skin. Hi sa lahat ng mga viewers natin. Magandang araw. Share po ng ating live, guys. Magandang araw. And thank you so much. All I see. Yeah, hi sa mga friends ko dyan na Out of control. nasa Canada. All I see. Hi sa lahat ng mga friends ko sa Canada. Sina, di ba pangalan doon? Nakalimutan ko. Si Ann Rhea. Yan, magandang araw. Of a man's skin. And kanina pa ba? Kay Alfred Magpusaw sa car. Things fall apart. Yan, baka naman, kailan nyo pa ako ipipetisyon? Sabihin nyo na lang anak nyo ako. Things are going out of Para mas mabilis yung application ko. all I see is Diba? battle. Pag sinabi nyo may anak kayo, tapos pakita nyo yung picture ko, agad-agad maniniwala yung embassy. Bibisahan agad ako. Pero mag-ingat kayo palagi dyan. Siguradong napakalamig na dyan. Kaya siguro hindi na muna ako dyan pupunta kasi sobrang lamig. Dito pa lang sa Kuwait, hindi ko na kaya yung lamig. Paano pa kaya pag nandyan na sa Canada? All I see. At bago ang lahat, syempre, pasalamatan muna natin yung ating mga sponsors. Right versus wrong. Of all Yan, sa mga kababayan natin na gusto magpadala ng kanilang cargo, dito po tayo sa Sky Freight Kuwait at siguradong makakarating yung mga padala nyo sa mga mahal nyo sa buhay. At meron po silang Ramadan promo ngayon. Ayan. For inquiries po, pwede kayong tumawag sa 6563-3365. Ayan. Meron silang Ramadan promo ngayon na murang-mura lang. Pwede nyo pong tawagan doon at i-check nyo kung ano at kung magkano yung mga prices nila. right versus wrong. Of all And sa Ooredoo Kuwait naman, ayan, 6KD lamang po. Meron ka ng 500 GB internet, 1,000 minutes local calls, at 100 minutong tawag sa Pilipinas. So kahit na walang internet sa Pilipinas, makakatawag ka pa rin sa mga mahal nyo sa buhay. And of course, sa Lady Rose Beauty Center Kuwait, ayan, ganda ang hindi inaakala. Sa may mga day off dyan, sa mga gusto magpa-pamper ng kanilang mga sarili, punta tayo sa Lady Rose Beauty Center Kuwait. And of course, the Bread and Cake Cafe. Sa mga nagkikrave ng mga Filipino dishes po, pwede tayong pumunta sa the Bread and Cake Cafe. Siguradong magugustuhan nyo yung mga foods nila at legit na napakasarap. And of course, we have here the AIM Global Kuwait branch. And meron tayo dito na Vida Drink Mix. Ayan. Sobrang okay po ito sa heart. Sa lahat ng mga broken-hearted dyan, talagang ito ang para sa inyo. And napaka-healthy po ng drink mix na ito. Sa lahat ng mga ka-aimers natin, lagi po tayong may get-together or bondingan time. Tuwing Friday po yan dito sa ating office. Al-Muhammad Building, second floor po yan. Dito sa tapat ng Little Manila, sa gilid ng MRG. So, sa lahat ng mga gustong pumunta dito para makita ang kanilang mga coach, mga ka-aimers natin, punta po tayo dito. Tuwing Friday po yan. all I see is a raging battle in the street. And hi kay Angie May Pataksil. Hi din po kay Ding Ding. Color And of course, hi kay Noy Noy, kay The Boy, kay NN, and kay Alanis at kay things Ronel. fall
All Kuwait Brunch. Yan, napaka-healthy po ng Bida Juice drink Things are natin. going out of control. Hi, binabati rin po ni Tita Gina ang kanyang friends dito na nasa Kuwait na si Leia Guillermo. Right versus wrong. At ang pamangkin niya si Queenie Di Justo, taga Saligat Schools. Magandang araw. Eventually all things fall apart. All I see. Yan. Things are going out. So now, it's time para sa ating A Diaries. Lahat tayo ay may nakaraan. May masaya, malungkot, at merong nakaraan na dapat nang kalimutan. Meron ding nakatatak na sa isipan mo magpakailanman. Hi, DJ Iya. Ako nga po pala si Nelia. 40 years old at isa akong OFW sa bansang Hong Kong. Meron akong anak, 2 anak at hiwalay na ako sa asawa. Gusto ko pong ikwento sa inyo ang nakaraan ko na hindi ko makakalimutan. I was in first year college that time when I saw him. Yung lalaking unang nagpatibok ng puso ko. Nagla-lunch ako sa kantin at nandun din siya that time sa university namin. Nakaupo at parang may hinihintay. Para siyang suplado kaya hindi ko na lang din siya pinansin. The second day, I saw him again. Sitting in the same table where he sat yesterday. He's anxious and something's bothering him. So I decided to ask him, "Hi, okay ka lang ba?" I asked. Ngumiti siya at nagwika na, "Yes, I'm fine." "Gusto mo kumain tayo? Tara, kain tayo." Yaya ko sa kanya. "Sorry, hinihintay ko ang girlfriend ko para sabay kaming kumain." Anya. Ganun ba? Sige, sorry. Yun lang nasabi ko dahil sobra akong nahiya. Akala ko noon single pa siya. I found him cute. Crush ko pa naman siya pero may girlfriend na pala siya. So I decided na umalis na lang ng canteen. The third day, nakita ko siya ulit. As freshman sa college, wala pa akong masyadong friends. Mag-isa lang din ako lagi kaya gusto ko sanang siyang maging kaibigan pero ayaw niya. Pero sinubukan ko ulit. Di ko alam pero may nag-uudyok talaga sa akin na kausapin siya. "Hi ulit. Wala pa ba ang girlfriend mo?" Tanong ko sa kanya. "Wala pa. May klase pa eh." Sagot naman niya. "Pwede ba akong magtanong? Nag-aalangan pa akong magsalita baka kasi mapahiya na naman ako." Tinanong niya din ako kung anong gusto kong itanong. Gusto ko lang itanong, dito ka rin ba nag-aaral? Umawa siya at sabi niya, hindi daw. Taga-ibang university daw siya. First year college din siya. Nagpupunta lang siya doon para sa girlfriend niya. Gusto niya kasing laging nakikita ang girlfriend niya at makasabay itong kumain. Natouch ako sa sinabi niya dahil wala pa akong naging boyfriend. Na-curious tuloy ako kung anong pakiramdam ng may taong naghihintay sa'yo para lang makasabay ka kumain. Marami pa akong kwento. Hanggang sa
may babaeng lumapit sa amin at sinabi niya na yun nga ang girlfriend niya. Ngumiti naman ang babae sa akin at nagpaalam na sila na aalis. Nalungkot ako, DJ Iya. Nalungkot ako na hindi ko man lang nalaman kung ano yung pangalan niya. Hindi ko man lang naitanong. Nasarapan kasi ako sa pakikipagkwentuhan sa kanya. Napaka-funny niya. Sunod na araw, nung nakita ko siya ulit, lumapit ako sa kanya at inalok ko siya ng makakain. Pero agad naman itong tumanggi. Tinanong ko na naman din ang name niya. At doon ko nalaman na si Eric pala siya. Ikaw, anong name mo? Tanong niya sa akin. Ako nga pala si Nelia, sabi ko naman. Simula noon, araw-araw ko na din siyang nakakausap sa school. Excited ako lagi pag lunch break na dahil makikita ko si Eric. Nagkukwentuhan kami, nagtatawanan. Iba yung pakiramdam ko pag kasama siya. Lagi din kaming nakikita ng girlfriend niya sa tuwing darating siya, aalis na rin sila agad. May iwan akong may lungkot at selos na nararamdaman na hindi naman dapat dahil wala namang kami. Napagalaman kong 4th year college na ang girlfriend ni Eric. At one time, nakita ko siya na may kasamang ibang lalaki while holding hands pa sila. Nasaktan ako para kay Eric, DJ Iya. Papunta na ako ng kantin at kinakabahan ako. Iniisip ko kung ikukwento ko ba ito kay Eric, yung mga nakita ko. Pagpasok ko ng kantin, hinahanap ko siya pero hindi ko siya makita. Iniisip ko baka lalate lang siya. Naghintay ako hanggang sa matapos ang lunchtime ko at need ko nang bumalik sa next subject ko pero hindi ko pa rin siya nakita. Sunod na araw, hindi ko pa rin siya nakita. Hanggang sa natapos na ang 1st year college ko, hindi ko na siya nakita pa. Mula ng araw na yon, araw-araw ko na siyang iniisip. Araw-araw kong tinatanong kung magkikita pa ba ulit kami? Hanggang sa isang araw, 3rd year college na ako noon. While nakasakay ako sa sasakyan papunta sa school galing sa isang mall, nakita kong naglalakad si Eric. At nakita niya din ako. Sobrang na-excite at natuwa ako, DJ Iya. Pero nakalagpas na ako sa kanya nung makita ko siya. Kaya medyo malayo na pero pinara ako ang sasakyan at bumaba ako. Nagtatakbo ako papunta sa lugar niya at nakita ko din siya na papunta din sa akin. That time parang nag-slow mo ang lahat. Para akong nasa eksena sa pelikula na muling nagkita ang magkarelasyon. Kinuha niya yung number ko at kinuha ko din ang number niya. Yun na ang start, DJ Iya. Halos araw-araw na kaming magkausap. At umpisa nun, halos gabi-gabi na akong nagpupuyat. At may isang beses na nagpunta siya sa school. May dala-dalang bulaklak. Grabe ang kilig ko that time. Ako na yata yung pinakamaswerteng tao sa mundo. Habang dala niya ang bulaklak ay tinanong niya sa akin kung pwede ba daw niya akong maging girlfriend. Siyempre wala nang patumpik-tumpik pa. Oo na agad ang sagot ko, DJ Iya. 3 taon ko siyang hinintay. 3 taon ko siyang hinanap. Magde-deny pa ba ako? Kaya oo na agad, DJ Iya. At yun na ang simula. Naging kami na officially. Pinakilala ko siya sa family ko, sa friends ko, at tanggap naman nila kami lahat. Kahit siya, pinakilala na din niya ako sa family niya. At accept din nila ako. Kaya tuwang-tuwa ako, DJ Iya. Napaka-perfect na ng lahat. Yung lalaking nakilala ko lang sa kantin. Yung dati na nakikita ko lang siyang nakaupo.
na may kasamang iba. Ngayon kasama na kaming kumakain, magkasamang nangangarap. Isang taon ang nakalipas, wala kaming naging problema. Masaya ang relasyon namin. Sobrang sweet niya, DJ Iya, na nihiling ko na sana siya na nga yung lalaking para sa akin. Hanggang sa isang araw, nabigla ako sa sinabi niya na gusto daw siyang ipadala ng mga magulang niya sa US dahil andun ng kapatid niya at kailangan daw ng mag-aalaga at makakasama. Nag-iiyak ako noon, DJ Iya, dahil hindi ko kakayanin na malayo siya sa akin. Hindi ko kaya ang LDR, lalo't nasanay akong nandyan siya palagi. Pero wala kaming magagawa dahil yun ang gusto ng mga magulang niya. Alam kong masakit din yun sa kanya at feel kong mahal na mahal niya talaga ako. Hanggang sa dumating na nga ang araw na aalis na siya. Nangako kami sa isa't isa na magkikita pa kami muli. Pero yun na yung huli kong contact sa kanya. Pagdating niya ng US, di na siya nag-message o nagparamdam sa akin. Lagi kong hinihintay ang tawag niya. Nakikibalita rin ako sa pamilya niya, pero umiiwas sila. Di ko alam kung anong nangyari at bigla na lang silang nagbago sa akin. Kahit nasasaktan ako, DJ Iya, tuloy pa rin ang buhay. Nakapag-graduate na ako sa kurso ko, nakapagtrabaho na din. Hanggang sa nakilala ko ulit, ang muling magpapatibok ng puso ko, si Benny. At yun nga, nagpakasal din kami. Dahil wala na din akong balita pa kay Eric, kinalimutan ko na lang siya. Hanggang nagkaanak na kami ni Benny, bumalik si Eric, DJ Iya. Nagkita kami sa workplace ko. Talaga palang inaabangan niya ako. Humingi siya ng tawad at marami daw ang nangyari kaya hindi niya ako nakontak sa loob ng halos 5 taon. Nasaktan ako ulit nang makita siya. Bumalik lahat ng sakit mula nung iniwan niya akong nag-iisa. Pero ngayon, may asawa at anak na ako, DJ Iya. Sa puso ko, may puwang pa rin si Eric pero iwinaksi ko na yon. Dahil masaya na ako sa pamilya ko ngayon. Si Eric, isa na lang nakaraan ko na kahit kailanman hindi ko yan makakalimutan. Masakit man ang naging kahihinatnan ng aming relasyon, pero siya ang nagturo sa akin kung paano ang magmahal ng totoo. Hangad ko na lang sa kanya, DJ Iya, na makahanap na rin siya ng tamang tao na magiging kasama niya sa pagtanda niya. Hanggang dito na lang, at salamat po, DJ Iya, at sa buong AIM-101 broadcast sa pagbasa ng aking nakaraan. At ito ang aking diaries. May mga bagay talaga sa buhay natin na hindi natin hawak. Sabi nga nila, hindi lahat ng story may happy ending. Hindi lahat ng pinagtatagpo nagkakatuluyan. May mga bagay na nakilala mo lang siya sa isang saglit, pero mawawala rin siya. Kaya nga, you need to enjoy every moment of your life. You need to treasure every people na makikilala mo dahil hindi mo alam kung hanggang saan sila tatagal sa buhay mo. May mga tao na minsan nire-remove sila ng Diyos kasi baka sa huli masaktan ka niya. Sa huli may mangyayari, di ba? So, lahat ng tao na nasa paligid mo ngayon, may mga kanya-kanyang role yan para sa'yo. Para magturo sa'yo kung paano maging strong,
paano magmahal ng totoo. At may mga bagay sa mundo na kahit anong pilit mo mang gustuhin, kung hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo. Yeah, first love kasi never dies, ika nga. Kaya kahit ano man, kahit tumanda ka man, maalala at maalala mo pa rin sila. Maalala mo yung mga masasaya niyong pinagsamahan. Pero yung mga yun, hanggang sa alaala na lang, hindi mo pwedeng balikan. Lalo pa, kung meron ka ng nasa kasalukuyan, meron ka ng karelasyon, at meron ka ng pamilya. So, kailangan mo na silang kalimutan talaga. O kahit hindi mo man kalimutan, nasa loob pa rin sila ng puso mo. Nakatatak sila doon. Salamat, Nelia, sa pagsulat mo sa amin. At sa lahat ng mga ka-aimers namin dyan na gusto ibahagi ang kanilang mga nakaraan o kanilang mga story, mag-inspire, magbigay ng inspirasyon, motibasyon, or kung wala kang mapagsabihan ng iyong problema, nandito po kami. Nandito ako sa A-Diaries. Pwede niyong ipadala sa amin yan dito sa AIM 101 Broadcast or sa mismong page ko po, DJ Iya. All I see is a raging fire. Hi po, kay Hazel Agrisan. Magandang araw. This is wrong. All for the color of a Yan. Para akong relate din sa, sa story ni Nelia. Siyempre, lahat naman tayo, di ba? May mga nakaraan, may mga crush. Yan. So, kumbaga, pero hindi na talaga yun. Nakaraan na lang talaga yun. Yun yung mga bagay na hindi mo na pwedeng balikan. control. All I see is a raging So sa lahat ng mga gusto magpadala ng kanilang mga story, right, this is wrong. padala niyo po yan dito sa page natin sa AIM 101 Broadcast o dito sa akin po, kay DJ Iya. Paki-follow nyo rin po guys yung YouTube channel ko Things fall apart. A-Diaries with DJ Iya. All I Support nyo naman ako guys. Yan, so maraming salamat sa lahat ng mga sumama sa akin for today. All I see is a raging Hi kay Kuya A. Magandang araw. right, this is wrong. All for the color. Yan, so see you po next week mga ka-aimers. Lagi nyo pong tatandaan na every Thursday is a Diaries Day. So, see you po next week, mga ka-aimers. Bye! Dito lang yan sa AIM 101 Broadcast, ang inyong tahanan sa gitna silangan. All I see is a raging battle.